Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Yan. So, yan gusto ko ibati ni Mami. Mami, lakas mo ang konti. Biglang ganun eh. Mami, yan ang pwedeng pakilakas ng konti yung bati. Pag kumaga yung bati. Ayan. So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, congratulations. Congratulations! Alam niyo po kung bakit? Kasi napatunayan nyo sa araw na to na kayo ay mga tunay na Kristiyano. Kasi hindi po tayo natalo sa ulan. Amen? Pero huwag niyo namang hanapin yung mga wala dito, ano? Baka sa pagkukongratulate nyo sa katabi nyo, ang hinahanap niya naman, sino ba yung mga wala dito, mga hindi tunay na Kristiyano? Hindi, joke lang. So it doesn't mean na wala sila dito, hindi sila tunay na Kristiyano. But I praise God kasi nandito po kayo. Okay? So salamat sa Panginoon kasi nandito kayo ngayong umaga. At pwede tayong mag-aral sa loob ng 2 oras. Okay ba yun? Umuulan naman, di naman kayo makakalabas. So, let's enjoy, no? Kanina po, nung papapunta kami dito, sabi ko, umuulan, so konti lang siguro pupunta. Ang saya. Kasi, sabi ko, pag konti yung pupunta, para lang tayong nagdi-group. Pero pwede tayo magtanungan. Pero after ko mag-prepare sa likod, pagpasok ko, ang daming tao! Sabi ko, Kuya Trimel, napakadaming tao naman. Ba't ang dami ngayon? Sabi ko, ay. So, doon na po muntik mahulog yung puso ko sa kaba. Nung nakita kong madami ng tao, sabi ko, kinakabahan yata ako. So, bago po tayo magsimula, manalangin nga po tayo. Let's pray, Father. We just want to thank you. We just want to honor you, Father, for this wonderful time that you have given to us, Lord. Thank you, Father, that despite of the rain, Lord, ay nandito kami to praise and worship you, Lord. Father, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na gawin mo lamang akong tungtungan para makita, makilala ka, marinig ang iyong salita, Panginoon. Na hindi ako yung makita, kundi ikaw, Panginoon, ang aming maitaas, Panginoon. Salamat, Father. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, dito po tayo magko-close ng ating series. Ano po yung series natin? Love and Joy. Discover the connection. So, yung dalawa po na to, may connection. Ibig sabihin. Sa mga nagdaang series, natutunan natin kung gaano ka-importante ito sa buhay Kristiyano. Tama ba? Or hindi? Andiyan si Kuya DJ. Mamaya tatanungin niya kayo kung natutunan niyo last week. Nakabang kayo? Mamaya meron po tayong test. So yung mga hindi makikinig ay hindi po makakalabas dito. Okay? Meron po kayong pipilapan bago kayo lumabas, nasasagutan nyo. Ando po yung mga tanong. Pag hindi kayo naka 80% ng sagot, hindi po kayo makakalabas. Sinabihan ko na po yung mga ushers. Bilo lang. So, by the way, let's appreciate nga po yung mga volunteers natin. Nakakatuwa, ano? Kanina po si Ate Daisy. Dumahang kami kanina. Alam niyo po, sobrang lamig. Pero ano siya sa baba, naghihintay ng darating para magbuksan kayo. Pwede po bang palakpakan natin yung mga ushers natin? We appreciate all the volunteers. From ushering, praise and worship team, translation, ano pa ba? From our MC, yung mga nag-MC kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, bilangin nyo kung ilan nyo, ayan, nasalita, di ba? Pero galing, no? Nakakatuwa kasi grabe yung dedication nila on how they're serving the Lord. So, salamat po sa buhay nyo. Ngayon, let's go back to our topic. May tanong ako sa inyo ngayon. So, sino na po ba sa inyo yung nanakawan? Sino na po sa inyo naranasan na kayo ay nanakawan? Sino po yung naranasan? Taas mo natin kamay natin. Ayan. Sino po yung gustong maranasan? Kasi ang dami hindi nagtaas eh. It means hindi nyo pa na-experience, sayang naman. Di ba? Sayang yung experience na hindi nyo maranasang manakawan. Biro lang. So, kakaiba yung experience pag nanakawan ka.
Especially, pag yung nagnanakaw sa'yo is somebody that you trust. Sakit nun, no? Yung mga betrayal. Alright? Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng lahat ng mahalaga sa iyo, tapos nanakawan ka lang. Ang sagot? Aray, ang sakit, di ba? Masakit sa atin na manakawan. At ngayon, ang ating pag-aaralan ay about din sa pagnanakaw. Paano natin may iwasang manakawan? Ano ba yung pwedeng manakaw sa atin? So let's see. Sabi dito sa verse, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Kung mapapansin po natin dito, the word rejoice is a command. Rejoice in the Lord. Imagine, can you imagine a president or a king that's making decree na dapat maging masaya ka? Kunwari, sa Japan, kailangan mong maging masaya, sasabihin ng Pangulo. So pag-command po ba, kailangan sundin or hindi? Kailangan sundin. So ang tanong ko sa inyo, where do you find such a country na ganito yung utos? Wala. Di ba? Sa langit lang. Sa heaven lang ito. So it's in the heart of God that you will be joyful. Yun ang gusto ng Panginoon. And Christian is characterized by joy. Ibig sabihin, yung isang Kristiyano, nakikita dapat sa inyo na meron kang joy sa puso mo. The question is, tingnan mo yung katabi mo, meron bang joy? Wala. Meron bang joy? Sabi nung isa, parang walang nakita, no? Joyful ba siya? Nakikita mo ba sa kanya na siya ay masaya? Or parang, nung tiningnan mo siya, sa namakmak na problema ang iyong nakita. Pero nakakatawa kasi nakangiti lang. Kayo naman, nung titignan na kayo, talaga mumitiin na kayo, nakita ko kayo eh. Nung papatingin yung katabi, sabi, pagandahan ng ngiti. So, yung sinasabi dito, yung rejoice in the Lord is a present imperative. Wow, grammar, ha? Minsan na ako nagtuturo ng grammar sa inyo, ha? So, present imperative means yung isang verb na ginagamit to make a command. Oh, sinerch ko lang yun kay ChatGPT. Diba? So, it's a verb na ginagamit natin to make a command. So, ang sinasabi dito, yung being joyful, yung joy na nasa iyo, ay it's a choice. Okay? And you have to act on that will. So emotions should not be our master, but servant of the will. Hindi dapat yung emotion yung namumuna. Diba? Dapat sumusunod lang. Joy is independent from circumstances. Kasi yung joy, nasa loob. Kahit ano pa yung kalagayan, kahit umuulan pa, masaya. Diba? Kahit ano pa yung problema mo, masaya. Imagine, yung nagsulat po nito, si Paul. Kilala niyo po si Paul? Paano niyo nakilala si Paul? Kaya niyo. Pa-text niyo si Paul. Okay. So si Paul, ang nagsulat nito, knowing that Paul was in prison during the time na sinusulat niya to. Paano mo magagawa na nasa kulungan ka? Halimbawa, ako nasa kulungan ako, susulatan ko, huwag naman po sana mangyari na nasa kulungan ako, nasusulatan ko yung asawa ko. Sasabihin ko sa kanya, maging maligaya ka. Diba, grabe yun, no? Na yung sitwasyon mo, maganda po yung mga prison ngayon. Yung mga kulungan ngayon sa Japan, alam niyo po nung minsan nanonood ako ng documentary, yung prison sa Japan, kompleto. May nutritionist. So kung wala na kayong pagbili ng ulam, meron po tayong solusyon. Kung wala na kayong pambayad ng bahay, may solusyon tayo. Lumapit lang kayo sa akin, ha? Okay. So, pero can you imagine, during that time, yung prison, hindi naman ganun kaganda?
And Paul is saying, maging masaya ka. And sabi dito, sa verse 5, to be joyful, let your gentle spirit be known to all men. Ang sinasabi dito, kailangan to all men. All means lahat. Kailangan makita ng bawat taong nakapaligid sa inyo na maligaya ka. Maligaya po hindi po yung tatawa-tawa habang nasa labas. Okay? Iba po yung nagtatawa ka na walang dahilan sa maligaya ka. Pag po kayo tumatawa ng mag-isa sa labas, iba na po yun. Okay? Maligaya po ang sinasabi dito. And sabi dito, bakit ka magiging maligaya? Sabi dito, the Lord is near. Yung sinasabi pong near dito, it's about distance. Ang sinasabi dito, ramdam mo na yung Panginoon ay nasa tabi mo. Kaya ka magiging masaya. Okay po ba? So, paano ba tayo magiging masaya? Sabi dito sa Psalm 16:11, basahin nga po natin. 1, 2. Okay. So, makukuha natin yung joy. In your presence, there is fullness of joy. So, alam mo na, pag wala ka sa presensya ng Panginoon, walang joy. So, yung presensya ng Panginoon, yung magbibigay sa iyo ng totoong kaligayahan. Ngayon, if you are not joyful, is it possible that you have religion and not God? Posible po ba yun? Na meron ka is religion, hindi ang Panginoon. Okay? So, ang sinasabi sa atin ngayon, meron tayong joy. Nagkakaintindihan po tayo? Sabihin mo sa katabi mo, meron kang joy. Hindi yung pagbukas, ha? So, what's the problem? Ano po yung problema ngayon? Okay, so ito po yung problema. Yung joy, pwedeng manakaw. Okay. So our topic for today is guard your joy, beware of robbers. Okay? So, dapat po maging maingat tayo. Kasi meron pwedeng magsabi sa'yo ng I love you. Sa salitang hapon, pwede kang sabihin, nung mga magnanakaw na to, brother, I love you. Okay? Brother, nanakawan kita, I love you. So what are those things na pwedeng makapag-rob ng joy sa atin? Number one is Number one is Okay, so alam niyo na, worry. So, worry is from Greek word. Greek word na tayo ngayon. Kanina, meaning lang, grammar na yung Greek word. Let's go from the Greek word, marry now. Marry now. Tuturuan ko kayong pronunciation. So, pag hindi nyo alam yung pronunciation, maging confident lang kayo. Kasi hindi nyo rin naman alam. Diba? Pag nagpo-pronounce kayo ng Greek word, basahin nyo lang. Ang tanong, alam din, hindi naman nila alam so hindi halata. Di ba? So, marry now. Ibig sabihin po nito, a divided mind. Excessive concern. Divided mind, hati-hati yung pag-iisip mo. So, ang sinasabi po dito, yung hard work will not exhaust you, but a divided mind. Hindi naman nakakapagod yung kung maghapon ka magtrabaho Mas nakakapagod. Do you agree with me? Na mas nakakapagod yung kung maghapon ka mag-isip kaysa kung maghapon ka magtrabaho ng physical. Kasi yung physical, maipapahinga mo Pero yung isip mo, ang hirap pigilan. Diba? Tumatakbo na siya sa isip mo. Diba? Kanina ka pa tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa i-message mo na. Hindi, joke lang. Okay. So, yun nga, sa physical na trabaho, kung ikukumpara mo,
mas nakakapagod ang mag-isip. Okay? So, divided mind. Yun po yung pagiging warrior natin. But ang sinasabi dito sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known to God. Okay. Ang sinasabi dito, you stop being anxious. How many of you is worrying about something? Sino ba sa inyo may mga wino-worry? Ay, tatatlo. Ulitin ko po yung tanong ko, ha? Hindi ko alam, ba't nahihiya kayong sumagot? Sige. So, ulitin ko po yung tanong ko. Sino po sa inyo yung may mga wino-worry? Yung mga wala, ipag-pray natin na magkaroon. Kasi hindi kayo makaka-relate sa topic natin ngayon. Okay? So, worry is a robber. Ang sinasabi dito, be anxious for nothing. And mind you, this is a command. Pag hindi sumusunod sa command, kasalanan or hindi? O kayo nagsabi ka na, hindi ako. So, pag hindi nyo sinusunod, nagkakasala tayo. So, be anxious for nothing. Kasi ang sinasabi dito, alam naman ng Panginoon ano yung wino-worry mo eh. That's why He is saying, you stop worrying. Ang sinasabi ng Panginoon, alam ko kung ano iniisip mo. Alam ko kung yung wino-worry mo. Alam ko nag-worry ka. Alam ng Panginoon. So ang sinasabi ng Panginoon, you stop it. Okay? Hinto mo yung pag-worry mo. And this is a reminder for you that every time you worry, it is a trigger for you to pray. Di ba? How many of you, na pag nag-worry kayo, magpe-pray kayo? Very good. So, how many of you, na pag nag-worry kayo, nag-worry kayo? Pwede yun. Nag-worry ka na, mag-worry ka pa. Ito po yung sinasabi ni Kuya DJ sa amin. Si Kuya DJ, maraming ano yun eh. Maraming wisdom yan, kaya gusto ko kausap yan eh. Yung pag nag-worry ka, at may solusyon, dapat po bang i-worry? Hindi na, kasi may solusyon eh. Ngayon, kung yung wino-worry mo, walang solusyon, dapat ka bang mag-worry? Hindi na, wala namang solusyon eh. Bakit ka mag-worry? Wala na solusyon, mag-worry ka pa. Di ba? Papagurin mo yung sarili mo. Either way, you stop it. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So what you need to do after you pray, you thank the Lord in advance. Ang sinasabi dito, with thanksgiving. Mamaya, i-elaborate ko pa kung bakit thanksgiving. You thank Him for the answer na matatanggap mo. Kasi sabi sa Matthew 6:31-34, basahin nga po natin. Do not worry, say what will you eat, or what will you drink, or what will you wear for clothing. For the Gentiles eagerly seek all these things, where Heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and righteousness, and all those things shall be added to you. Do not worry about tomorrow. Okay. Ang sinasabi dito, napakasimple po. Do not worry. Alam niyo po sa Tagalog? Huwag mag-alala. Sa Japanese? Nihongo Josu eh. Shinpai Shinaide. Okay. Kasi, bakit kayo hindi mag-alala? Alam ng Panginoon kung ano ang iyong pangangailangan. Anong gagawin mo? Seek first the kingdom of God. Stop worrying ang sinasabi ng Panginoon. If you need it, God will provide for it. Okay? Kung hindi mo kailangan, then wala. Napakasimple po. Kung hindi mo pa siya kailangan ngayon, hindi siya darating. Okay? Ngayon, pag kailangan mo, ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, ipoprovide niya. Di ba? Naniniwala po ba kayo dito? So if you're praying, marami sa atin na nanalangin for someone na makasama sa buhay. Kasi po, Lord, ang lamig-lamig naman ang panahon. Wala naman, kung kailangan ko po nang yayakap sa akin. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Uniqlo, mura yung jacket. Hindi
Hindi mo pa kailangan ng partner. Yun ang sinasabi ng Panginoon. If you're praying right now, Lord, wala na akong pambayad eh. Baka makulong ako. Eh, baka mas kailangan mong makulong. Di ba? You have to trust the Lord. Di ba? Kailangan mong pagtiwalaan ng Panginoon sa anuman ang kanyang magiging sagot. So, ano ba yung mga pinoproblema natin? Ito po yung mga pinoproblema natin. Karaniwang problema natin, health, di ba? Dahil sa kalusugan natin, sa ating pera, di ba? Alam niyo po minsan, ganito, pag may sumakit na sa atin, google na natin, just lalabas cancer, then you're working about you have a cancer, di ba? Alam niyo po, yan ang pinaka-trigger sa akin. Sumasakit ulo ko, bakit ba madalas sumakit ang ulo ko? Meron kang tumor. Namatay ka na. Di ba? Hindi ka pa mamamatay, nag-worry ka na. Tumawa ka. Di ba? Your future, we want to control. We have this fear of uncertainties. Meron tayong mga takot, di ba? Ito po yung nakakatawang story. May story daw. Hindi naman ito totoo, pero magandang kwento. So sabi dito, merong mag-asawa na parang bagong kasal pa lang sila. Pero yung babae, lagi siyang nag-worry. Tuwing gabi, sabi ng babae sa asawa niya, "Honey, may tao sa labas." Hindi, wala. Sabi ng asawa ng lalaki. Pero dahil mahal niya yung asawa niya, lalabas siya, check niya, para ma-stop lang yung worry. Then pupunta siya doon, sasabihin niya, walang tao. Paulit-ulit yun, ilang taon na ganon sila. Araw-araw, laging sinasabi ng babae, "Honey, may tao sa labas." And then one day, may narinig na naman yung babae, "Honey, may tao sa labas." May naririnig ako. Ngayon lumabas siya. Finally! May tao nga. May magnanakaw sa labas. Alam nyo, sabi nung lalaki, "Finally, welcome home," sabi niya. "Ang tagal ka nang iniintay ng asawa ko." Sabi niya gano'n. So, nakikita nyo, yun yung nagagawa ng worry. Di ba? Ang hirap din nyo for how many years? Gano'n nila dinadala yun. So, the secret of overcoming worry is knowing that you have Heavenly Father that is in heaven. Alam niyo po, nung naging tatay ako, sabi ko sa verse, diba, Heavenly Father, nung naging tatay ako, mas naintindihan ko ano yung puso ng isang tatay. Yung anak ko, pag may sakit yan, kahit tanongin niyo po yung asawa ko, mas hindi ako nakakatulog. Hindi ako talaga makakatulog pag may sakit yung anak ko. Parang, pag may upo lang yung anak ko, pag may sipon siya, pinapasipsip ko sa asawa ko kagad. Siyempre, ako na hindi nakakatulog, ako pa yung sisipsip. Diba? Division of labor. Let me worry, do the things. Diba? So that's how relationship works. So mas hindi ako nakakatulog. And I understand, ano ba yung puso ng isang tatay? Alam niyo po, may sakit yung anak niyo, parang gusto niyo na lang kunin yung sakit. Kayo na lang magdala. So how much more your Heavenly Father pag nag-worry ka? Di ba? Paano pa yung tatay mo sa langit? So yun yung mas naintindihan ko. So when you pray, naititiwala mo ba sa Panginoon lahat? Diba? Naibibigay mo ba sa Kanya lahat? Or pag nag-pray ka, pag sinabi mong amen, kinukuha mo na ulit sa Panginoon yung worry. Diba? So, worry will surely visit you, but do not make it your tenant. Okay? Alam niyo ba yung susunod sa tenant? Because, kung ako na si Ate Tina, ayoko na. So, pag nag-worry ka, huwag mo nang paratilihin doon. Di ba? Kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Ang ganda-ganda po sinasabi sa Psalm 56:3, "When I am afraid, I will put my trust in you."
But alam niyo po yung problema? The problem is, kung hindi mo kilala yung tatay mo, kung hindi mo kilala yung Diyos. Kasi how can you trust someone that you do not know? And how can you trust a father that is not exactly your own father? Paano mo pagtitiwalaan yung isang tatay na hindi mo naman tatay? Di ba? You can only trust somebody that you really know and you know his ability. Yung the key to overcome worry is having the real encounter with God. So pag nag-worry ka, alam mo ba yung pagtitiwalaan mo? May nang problema, baka once a month ka lang nagka-quiet time. Once a month ka lang nagkakaroon ng encounter sa Panginoon, di araw-araw. For sure, i-visit ka ng worry eh. So you have to encounter the Lord. At malaman mo, ano ba talaga yung ability ng Panginoon? So let's go back to our verse. Sabi dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung isang key, yung isang susi para hindi ka mag-worry is to thank the Lord in advance. Why are you going to say thank you na hindi mo pa nare-receive yung sagot? Thanksgiving is an expression of trust. Nagpapasalamat ka sa Panginoon in advance kasi alam mo may gagawin ng Panginoon. You are already thanking Him for how He will answer. Pagtitiwala po yun eh. Imagine na, nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. You're going to thank the Lord. Diba? So, yun kasi, yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Regardless whether you agree with it or not. Or regardless, kung maintindihan mo man yung plano ng Panginoon or hindi. Diba? You're going to thank the Lord. You're going to thank Him. Ano ba yung magiging sagot niya? You know what? Yung pag-thank you without fully understanding the situation, without fully understanding the plan. You know what? I call it faith. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon eh. Nakikita mo na may gagawin yung Panginoon. Ang sinasabi dito, in the peace of God, yung peace dito, it means fullness. Kaya kung gusto mong maging buo, you pray to God. Ano ba ibig sabihin ng of God means? Does it mean hindi ka na mag-worry? Ang sinasabi dito is it's okay to be concerned. Alam niyo po ba, yung positive connotation ng being anxious is being concerned. Ibig sabihin, when you are concerned, positive connotation yun. Okay lang maging concerned kasi concern is being able to discern kung ano yung control mo at ano hindi mo control. Yung pagiging concerned, yun eh. Malaman mo, ano ba yung kaya mong kontrolin. Ngayon yung anxiety is the absence of discernment. Pag meron ka ng anxiety, hindi mo na alam kung ano yung makokontrol mo at kung ano yung hindi. Kaya napupunta ka sa depression. Di ba? Kasi you cannot distinguish ano ba yung control mo at hindi mo control. Ngayon, alam mo pag nagkakapis ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan pag alam mo that you're in control. Now, here's the problem. Marami sa bagay dito sa mundo na hindi mo kayang kontrolin. So what should you do? You pray. You trust the Lord. You leave it to God. Kaya nga sinasabi dito, pag tiniwala mo sa Panginoon, the peace of God will be with you. Yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, yung kapayapaan na hindi mo kayang intindihin, yung kapayapaan na hindi makakapagpaliwanag sa iyo ng bawat bagay ay mapupunta sa iyo at magkakaroon ka ng kaligayahan. Ang sinasabi dito, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Yung guard po dito, ang ibig sabihin nito, yung parang sa militar. Papaikutan ka. Papalibutan ka. Ganun po kaganda to. It will guard your hearts and mind. For you not to worry. And doon mo malalaman what is in your control and what is it not. So doon muna tayo. And we're going sa breakout natin. Then I will continue. Magbe-breakout tayo and I will continue. Okay? So here's the question. How does worrying affect your relationship with God and others? Sa Japanese, ano siya nagawa? Right?
Sa Tagalog, paano nakaka-apekto ang pagkabahala or pagkabalisa mo sa isang bagay sa iyong relasyon sa Panginoon at sa kapwa mo? So, number 2 is wrong thinking. Okay? Wrong thinking. Sa Japanese, ano sa Japanese yung wrong thinking? Shigaw kangay kata. Ayamata, shiko. Ayamata, shiko. Okay. So, sabi po dito sa Philippians 4:8, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2. Finally, brethren, whatever is true, so why think? Bakit wrong thinking? Why sa thinking natin kailangan labanan yung joy robber? Because after you pray, pagkatapos mong manalangin, you have to be persistent in your thought life. Ano po ba yung persistent? Nagpupumilit, masigasig. Kailangan masigasig ka sa iyong pag-iisip. Because sometimes right after you pray, the things you prayed for comes back. Diba? Minsan, pag pinanalangin mo na, yung isa sabi ko kanina the question is, pag pinagtiwala mo sa Panginoon, after ba ng amen, kay Lord pa din yung panalangin mo? Or after nung amen, kinukuha mo ulit sa Lord para i-worry mo. Diba? So that's the question. Ang sinasabi dito, finally. Ibig sabihin ng finally means for the rest. Kaya pag sumusulat ka, ito na yung katapusan ng sulat ko. Di ba? Ito na yung dapat mong gawin. As you move along, as you move forward, you persist thinking of these things. Dwell is the only verb on this verse. Di ba? Na-discover ko pa yung verb to dwell. Okay? So, ang sinasabi dito, you have to think, it is true or kasinungalingan. Di ba? It is honorable, it is worthy ba? Or disgrace? It is right. Tama ba or mali? It is lovely. It is pure or holy. Or it is, ano ba to? Pure or holy or immoral? Or lovely ba siya? Wholesome or defiled? Good repute or bad repute? Diba? You have to think of these things. Excellence ba siya or not excellence? Diba? Worthy of praise ba siya or shameful? Yun po yung tanong dito. Ngayon, last 2020, ano pa ang diagnose tayo? 2023. 2023 po, I was diagnosed with matinding kagapuhan. Hindi na ko lang kung naiibig kayo. Sorry. Hindi, mali. Sorry. Masyado kasi seryoso yung mga mukha eh. So I was diagnosed. Seryoso na. Hindi na ko lang kung joyful kayo talaga. So na-diagnose po ako with generalized anxiety. So for how many months or how many weeks, may time po na hindi ako makausap ng asawa ko. Kasi nasa kwarto na ako, malungkot. Can you imagine? Nandun na ako. Alam niyo po, may time na hindi na ako makakain. I lost 10 kilos. And now, I regained 30. Praise the Lord! Buhay ang Diyos! Sobra. Panginoon, kung kami pwedeng half lang. Okay. I was diagnosed with generalized anxiety. Ano ba yung generalized anxiety? Ibig sabihin po, pag nag-worry ako, doble or triple yung dating sa akin. Ganun siya katindi. So may time na pag umaga, takot na takot ako, hindi ko alam yung dahilan. Sa gabi, takot na takot ako, hindi ko alam yung dahilan. Alam niyo po, tines yung, ano tawag na sa ganun po?
Thyroid. Tinas yung thyroid ko kasi baka ano raw yung thyroid ko, sumasabog, or tinas yung puso ko kasi akala ko laging yun yung isip ko. Baka atakihin ako, baka mamatay na ako, laging gano'n. Ay, you know what? Ano yung ginawa ko? Sa tuwing atakihin ako, susulat ko sa papel yung Psalm 23. Susulat ko sa papel yung Philippians 4:6 to 8. I mean, here's the secret. Every time na atakihin ako ng anxiety, I need to think, it is true. Is it true? Totoo ba yung iniisip ko? Is it honorable sa Panginoon? Laging ganun. Alam niyo po, my prayer nung time na yun, Lord, kunin mo na lang ako. Kasi hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Yung asawa ko, umiiyak to sa gabi. Kasi ang lakas kong maghilig. Umiiyak ko sa gabi. Kasi, umiiyak yung asawa ko sa gabi kasi hindi niya maintindihan ko yung nangyayari sa akin. Yung anak ko po, lagi niya doon is Papa sick. Lagi niya, kasi hindi niya maintindihan. So, yun lang yung ginagawa ko every time. Kasi po may nangyayari eh. May pattern na nagawa yung worry, yung wrong thinking. So, yung pattern na yun, pumupunta sa mind ko. So, I need to create a new pattern that every time I will worry, every time mayroong maling pag-iisip sa akin, I need to correct it. I need to have yung new pattern. So, every time ako nga atakihin, I will think, is it true? Totoo ba yun? Inisip ko, atakin ako sa puso. No, it's not true. Kasi nagpa-test na ako sa puso eh. Okay yung puso ko. Okay yung blood test ko. Okay lahat. Okay yung thyroid ko. So wala akong dapat ipag-alala. Alam niyo po lahat yun, binabangga ko doon. So yun lagi yung gagawin natin. Sa tuwing may wrong thing ka, ibangga mo dito. Tingnan mo dito. Tingnan mo sa verse na to. Totoo ba yun? Or kasinungalingan? Holy ba yun? Tama ba yun? Excellent ba yun? Ibangga mo ng ibangga hanggang sa masala. Hanggang sa makita. And sabi dito, the things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. So, ang sinasabi dito ni Paul is saying, alam niyo po, napakagaling na teacher ni Paul. Kasi tinuturo niya ito while he was in prison. Yung tinuro ko sa inyo, alalahanin niyo, i-practice niyo. Ibig sabihin, dinedemonstrate niya to through discipleship. And he's modeling it. Diba? So, yung dwell, ang sinasabi dito, is a present tense, is a command to keep thinking, to reason, to calculate, to ponder, to meditate, to deliberate. Ano ba yung mga iniisip mo? Tama ba yun? Kasi po yung wrong thinking natin, imagine yung thinking natin will affect your emotions. And your emotion will affect your actions. Para po itong ano tawag doon? Yung dinamo, tawag doon? Dominos. Iba pala yung dinamo sa dominos. Okay. Para itong domino, pag bumagsak, sunod-sunod. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon sa Romans 12:2, be transformed by your mind. Alam niyo po, napaka-importante sa Panginoon nung mind mo. Kasi doon nagsisimula yung battle eh. Doon nagsisimula yung laban sa mind mo. So sa 2 Corinthians, sabi dito, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculation and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Ang sinasabi dito, yung power ng thought life mo. There is a war, and the battle is happening in your mind. Merong battle. So right thinking is crucial. Mahalaga na tama yung pag-iisip mo. Importante na tama yung isip mo. Kasi ang sabi dito, we are to take every thought captive. Kailangan you're in control. Di ba kailangan mahuli mo? So how do you know that you have the right thinking?
So ang sinasabi sa Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. You have to meditate, you have to ponder, and let your mind meditate on it day and night. Alam niyo po, nung nagkaroon ako ng anxiety, mas tumino yung quiet time ko. Doon ko mas nakita na, Lord, kailangan kita dito sa battle na ito. Alam niyo, simula po noon, naging araw-araw talaga. Minsan parang tinatamad kang kumunik sa Panginoon or mag-quiet time. Alam niyo po, ngayon parang sinasabi ko sa inyo, napakahalaga that you're connected sa Word ng Panginoon. Kasi, pag darating yung time na may laban kang ganito, may uhugutin ka. And magiging totoo sa iyo yung salita ng Panginoon. Okay po ba yan? So, meron pong kwento dito yung placebo and nocebo effect. Alam niyo po ba yung placebo effect? Nung pinag-aalaman ko sa site, yung placebo effect, nakalimutan ko na siya. So, tagal na. So, yung placebo effect, during the World War daw, si medic Henry Breacher was faced with the shortage of morphine to treat wounded soldiers. Ibig sabihin, nagkaroon ng shortage ng morphine, yung gamot na pampawala, may ginagawa ng morphine, pampawala ng sakit? Pain reliever, okay. So to address the shortage, ang ginawa ni Breacher, began to administering a plain saline solution to soldier. So nagkaan lang siya ng, hindi naman gamot. Di ba? Yun yung binibigay niya. But he told them na yung natatanggap nyo is morphine. Kaya sabi niya, alam niyo po yun nangyari. To his surprise, a significant percentage of the soldiers, around 40%, reported that the saline solution reduced or even erased their pain. Alam mo, ginagawa dito sa mga hospital yung minsan sobra-sobra na yung pain reliever, ang ginagawa ng mga nurse, yung mga kaibigan kong nurse, sinasaksakan daw nila ng tubig lang yung mga pasyente. So, ang nangyayari naman, naisip nila na nawawala talaga yung sakit. Parang nagiginhawahan sila. And that's placebo effect. Di ba? Yung mind mo, yung kaisipan mo nag-work, naisip niya, na yung tinatanggap mo is pain reliever, and nag-work naman. Ngayon, on the other hand, yung nocebo effect naman po, yung kabaliktaran ng placebo effect. Yung nocebo effect naman po, merong isang 26 years old male took 29 inert capsules believing he was overdosing on an antidepressant. Subsequently, he experienced hypotension requiring intravenous fluids to maintain an adequate blood pressure until the nature of the capsule was revealed. Ibig sabihin, akala ng tao na to, kung inom ng gamot, antidepressant. Dahil magpapakamatay siya eh. And yung naging epekto sa kanya, nagkaroon ng masamang effect talaga. Pero yung gamot na yun, parang hindi naman siya gamot talaga. Kasi nasa ano sila, experimental period. So, ang nangyari, na-experience niya yung mga hindi magagandang bagay din. Diba? Nagkaroon siya ng hypotension. And yun yung nocebo effect. Yung nangyari. Na meron nagkaroon ng negative effect yun sa buhay ng tao na yun. Even though, hindi naman totoong gamot yung inom niya. So, nakikita niyo po kung paano tayo naapektuhan ng ating pag-iisip. Kaya importante that you have the right thinking. Di ba? Kailangan ibangga natin lagi sa salita ng Panginoon. Okay po ba? So ngayon, ibangga naman natin sa mga katabi natin. Okay? Ibangga ulit natin sa katabi natin. Sabi dito, in what ways do worry and wrong thinking take hold of your mind? What steps you can do to guard against them? Sa Japanese, actually, Doyo no ni shite anata no. Okay, Tagalog naman tayo. Sa tingin mo, paano nakaka-apekto ang pagkabalisa at maling kaisipan sa iyong pag-iisip? Ano ang maaari mong gawin para mabantayan or maiwasan ito? Mga kapasa, last one is covetousness. Okay? Okay. Yung covetousness daw po ay yung covetousness. Ano ba yung
Panganga. Alam niyo po, dapat, sabi ni Pastor Peter, nung pinipreach niya to, dapat 3 W na lang para mas maganda. Yung covetousness daw po, you can translate it, wanting more. Okay. So, greed or excessive desire. Okay? So, number 1? Number 1? Number 3? Covetousness. Okay. So, comparison is the death of contentment. Okay? So, paano ka daw, may narinig akong kwento rin sa preaching ni Pastor Peter, para may tinanong daw na tao, paano ka ba, gaano ba kadaming pera yung gusto mo para maging maligaya ka? Ang sagot daw po is $1 more. So, laging ganun, 1 more, 1 more, 1 more. Okay? Sabi po sa Ephesians 5:5, basahin nga po natin. Okay. Medyo mabigat yung sinasabi dito. No? Sabi dito, idolater and covetousness are equal. Yung pagiging idolater mo daw at yung pagiging mapaghangad ay magkamukha lang. Yung greediness, yung materialism, you need to guard it. Bakit ba siya parang magkasing halaga daw? Kasi, pag yung isang bagay nagiging mas mahalaga sa Diyos, ay yun yung nagiging idol mo. Diba? Yun yung nagiging Diyos sa buhay mo. If God is not the most important thing in your life, then you are idolater. Okay? Pero yung katabi nyo, si Lord ba yung mahalaga sa'yo? Si Lord ba yung pinakamahalaga sa'yo? Talaga? Yung masunod na question pala. Talaga, honto? Ay, ganun, di ba? So, you're idolizing something else. And that is idol in your life. It's something that is more important than God. So, we have to be aware of covetousness. Yung pagiging mapaghangad po ba ng sobra-sobra, yung greediness. So, Philippians 4:10-11, I rejoice greatly in the Lord that at last you okay. Kung mapapansin natin dito, grammar ulit. Sabi dito, I rejoiced. Past tense. Diba? Alam na ni Paul kung paano mag-rejoice sa Panginoon. He knows how to rejoice. Alam niya paano maging kontento sa lahat ng bagay. I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. Alam ko kung paano mabuhay ng nasa hirap. Alam ko kung paano mabuhay ng masagana. And in every circumstances, I have learned the secret of being filled and hungry, both of having abundance and suffering in need. Okay? It's not because you're meeting my need, sinasabi ni Paul dito. But he learned the secret. He learned what to do. It's not readily seen, but I know my direction towards God. Sa lahat ng circumstances. Alam niyo po sinasabi dito, I have learned, di ba? Parang it's a process. Contentment is learned. Na pag-aaralan. And, in the process, you will experience the peace of God. Kung paano magiging content. Ako man po, sa alam ko sa sarili ko, natututo pa lang ako paano maging contento sa buhay. Wala pa ako sa punto na kontento talaga. So, pinag-aaralan ko paano maging contento. That He is worthy. And He is enough. Yun dapat makita natin. And I can do all things through Him who strengthens me. Nevertheless, you have done well to share with me in my affliction.
That's why, ang sinasabi dito ni Paul, in Christ, I can do all things. Ang sinasabi dito, kung ano may inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, we will be able to go through it because of Christ. Hindi yung parang nagbubuhat ka ng kotse, o nagbubuhat ka ng something, sasabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Hindi po yung ganon. It's all about the confidence we have in God. Yung confidence na meron ka sa Panginoon. Na kahit ano yung situation mo, contented ka. Contento ka sa situation mo. Why? Because meron kang confidence sa Panginoon. Okay. So sabi dito, ano po ba yung contentment? Ano ba yung hindi contentment? So sabi dito, contentment is learned. Contentment is not automatic. Hindi siya basta magic na, tara, kontento na ako, parang gano'n. Di ba? So, contentment is appreciating what you have. Na-appreciate niyo po ba kung ano yung meron kayo? Yes. Okay, so very good. So, contentment is not focusing on what you don't have. This is the problem. Alam niyo po, kaya minsan iniwasan ko yung social media. Kasi, pag nandun ka, nagbabad ka doon, makakita ka ng lahat doon masaya. Lahat doon maganda. Di ba? Lahat doon mapera. So, paano ka? Susunod ka. Mahihirapan ka kasi, ano kayo eh, makukompare mo yung buhay mo kasi mo, wala pa ako, hindi pa ako masaya. Di ba? And contentment is being grateful and thankful. Contentment is not laziness, complacency, or grumbling. Contentment is independent of circumstances. Hindi siya naka-base dun sa circumstances mo. And contentment is not having all you want. Contentment is centered on Christ. Yung hindi na contentment is nakafocus ka sa iyong sarili. Okay? So, basahin po natin. 1 Timothy 6:7. Godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. For we are called not to take Okay, sinasabi dito, God wants us to learn contentment. Learn from Jesus' perspective. Kailangan makita mo yung perspective ng Panginoon that you came here with nothing and naalis ka din nang wala naman talaga. Okay? So, Philippians 4:15 to 17, you yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. For even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek the profit, which increase of your account. So, contentment is gratitude. Nagpapasalamat naman si Paul dito eh. Sabi niya, parang kung ikukumpara yung binibigay nyo, grabe, di ba? Natatanggap ko, nagpapasalamat si Paul doon. And this verse is very intriguing, yung verse 17. Sabi niya, but I seek for the profit which increase for your account. So how can that be? Paano ba yun? Parang, I seek for the profit which increase your account. Sabi, pag nag-ibigay ka sa kanya, para naman yung sa'yo. Di ba? Para ma-bless ka. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Kasi, sa Acts 25, sabi dito, in everything I showed you, that by working hard in this manner, you must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it's more blessed to give than to receive. Yung contentment kasi will help you to appreciate what others have done for you. Paul is saying that because of your giving, you are more blessed. Ang tanong ko po sa inyo, sino ba yung mas masaya? Yung taker or your giver? Mas masaya magbigay, di ba? Alam niyo po, sabi, pinag-pray nga yung mag-asawa, sana ma-bless kami ng Panginoon so we can give more. Kasi ang saya po magbigay. Alam niyo po, kasi may nagbigay din sa amin, nakita namin masaya yung buhay nila. So, yun yung gusto namin maranasan, yung buhay na masaya, kasi nagbibigay kami. So, let's continue. Sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. So when you give to God, Paul is saying that God will be the one who will repay you.
Ang Diyos naman yung magbabayad eh. You will never know this truth until you live it out. Contentment will lead to generosity and gratitude. Okay? So, kailangan po ma-experience natin ito. Makita natin. Kasi kung sasabihin ko lang ngayon sa inyo, ay hindi yung maranasan personally. Pero for me, mas masayang magbigay. Mas masaya yung tayo nakapagbigay talaga. So, Philippians 4:18, but I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. So Paul is taking them. Paul is acknowledging the gifts, the blessing, and encourage the Philippians. Your generosity is an act of worship, and contentment result in generosity, and giving is focused on others. So, ito po kasi pananaw ni Paul. And my God will supply all your needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Now, to our God and Father be the glory forever. Alam niyo po, you can rest assured that God can do this because He's more than able. And what you don't have is not good for you. Kung ano man yung wala ka ngayon, hindi pa yun makakabuti sa'yo. Di ba kasi sabi nga kanina sa verse na binasa natin, lahat naman ng pangangailangan mo ay ipoprovide ng Panginoon. Eh, kung hindi mo pa kailangan, eh, wala pa muna. Okay? So Psalm 34:8-10, O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. They who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Taste and see. I want you to focus dun sa taste and see. Mga kapatid. Pag sinabi kasing taste, it's experiential. Di ba? Taste and see is yung may experience mo. So, ang challenge sa inyo dito is for you to taste and see how good God is. And meron joy robber. May aagaw ng kaligayahan mo. Kasi, ang sinasabi ng Panginoon, nasa iyo na yung kaligayahan. Di ba? But the problem is, kung iaalaw mo yung joy robber. Ito pa yung higit na problema. Paano kung wala kang joy? Diba? Pinag-aaralan natin dito, how can we guard our joy? But the problem is, kung wala kang source ng joy, kung walang nagbibigay ng joy sa'yo. Ngayon, ang tanong sa inyo, are you connected to the source? Bakit mo naranasan yung malungkot? Bakit mo naranasan na wala yung ligaya? We can discuss many things. We can discuss different troubles. Pero kung wala yung ilarab sa'yo, kung wala yung joy, mas mahirap. Di ba? Kung sa iba yung source ng joy mo, mauubos. Kung sa tao yung source ng joy mo, mauubos. Kung sa pera yung source ng joy mo, mauubos. And that's the problem. Diba? Paano nanakawin isang bagay na wala naman sa'yo? We have to be connected dun sa source na nagbibigay ng tunay na joy sa ating buhay. Now, I want you to bow your head and close your eyes. As we end this series, pwede mo bang isipin, are you really connected to the source? Are you really connected sa source ng joy? And if you want to be reconnected today, kung gusto mo maging konektado ulit dun sa joy,
Yung joy na hindi nauubos. Yung joy na nadadalhin mo araw-araw. Yung joy na kahit anong sitwasyon, hindi mo mawala. Yung joy na kahit malungkot yung paligid mo, andun pa rin yung joy. Yung joy na kaya mong i-share sa iba. Are you really connected to the source? Kung meron man sa inyo dito na hindi pa connected, hindi pa tinatanggap yung Panginoon sa kanyang buhay, I want you to raise your hand. Kung gusto mong tanggapin yung joy na walang hanggan. Meron po ba dito? Yung hindi pa connected sa source, yung hindi pa tinatanggap ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise the Lord. Praise the Lord for your life. Now let's pray together. Samahan mo ang manalangin sa panalangin na to. Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito. Salamat sa pagkakataon na marinig ko na ikaw yung source ng kaligayahan. Father, napakadaming lungkot na nangyari sa aking buhay. Gusto kong maging maligaya sa piling mo, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tatawarin mo ako sa aking mga naging kasalanan. At ngayon, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ngayon naman, kung meron man sa inyo that you want to be reconnected, Lord, na-experience ko ngayon na hindi ako connected eh. Hindi ako nakakaranas ng joy na nagmumula sa iyo. Kung meron man sa inyo na gano'n, and if you want to pray sa Panginoon ngayon, pwede pa natin itaas yung ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to be reconnected sa iyo, Panginoon. Gusto kong maging masaya mo ni maranasan yung joy na walang katulad. Yung joy na hindi naayon sa circumstances. Yung joy na nagmumula sa iyo. Heavenly Father, I pray for the people na ngayon na nagtataas ng kanilang kamay, Panginoon. Lord, help us. Maawa ka sa amin, Panginoon. Napakagulo na po nung mundo na kinabibilangan namin. And Lord, we want to have that joy, Lord, na nagmumula sa iyo. Yung joy na walang hanggan. Yung joy na walang katulad. Yung kaligayahan na madadala po namin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. So we pray in Jesus' name. Alampakan po natin, Panginoon.